it's all human rights, ganun ba? It is No. against human rights. Is No, that for the only... me, my issue is not human rights. Ang issue ko is dahil against ako sa death penalty for purely practical reasons. O yun. Ang mga police, unang-una wala tayong access sa DNA. Ang DNA napakahalagang ng isang forensic evidence para makita kung talagang nag-rape yung isang rapist, nag-murder yung isang tao. Number two, ang mga police natin hindi marunong mag-crime scene investigation. In fact, lahat na nakikita natin crime scene, lahat ng mga kongresista, mga senador, mga presidente, isa lang presidente natin, pero nandun siya sa mga crime scene. So lahat ng mga crime scene natin contaminated. So laging walang crime scene report. And pangatlo, kahit na nakakuha sila ng mga konting ebidensya, kahit papano sa crime scene, hindi sila marunong mag-preserve, hindi sila marunong mag-store. Kaya kung naaalala nyo, doon sa web case, kunyari, na-degrade, na-contaminate yung panty na nahanap nila, yung blood, hindi na matest. Kung talagang si Webb yun o kaya yung kay Carmela yun, hindi nila makuha dahil ang mga law enforcement agencies natin talagang hindi pa marunong. Katrina, walang definite na... In other words, what you're saying is that dahil hindi maganda ang ating investigation o kaya enforcement... Yeah, so how many innocent people are in jail? On death row? We don't know. Yeah, tell me. Let me react to what the good sister said. No? Naniniwala ko sa sinabi niya. I believe in that. No? But we've got to remember not to take the text out of context. That verse was given to the Christian community. Ang kanina sinabi ko, God-ordained government. Bawal sa isang tao ang pumatay ng tao. But the government has been ordained. Eh, ating ipagbawal na lahat ng mga gerang yan, no? Why do we justify wars? In a way, hindi ba? I mean, government has been ordained to execute evildoers. No, but the question, Gobyerno. Congressman Abante, the question is where does government really get its legitimacy at yung authority niya? Mahirap naman yung gagawin mong given na Well, you are a congressman, you make laws, hindi ba? We are a government of laws and not of men. We make laws. It is the law that gives legitimacy to what we do. Precisely, but the laws must dapat ang mga batas din natin, ang gobyerno really reflects also, you know, universal values, yung values ng society at kung ano ang gusto natin. Kaya human rights, I agree with Attorney Legarda na may practical dimension yan, yung judicial system natin, epektibo ba? But there is really a human rights, very clear human rights dimension to this. We're signatory to the International Human Rights Conventions, ganito. At kay sister naman, may klarong moral dimension din yan. Kaya yung panig namin, we're coming in with these different dimensions. Alam mo, simple lang yan eh. Simple. Huwag na tayong, let's not be too technical about it. Kapag ikaw ay hayop, makahayop, dapat ituring kang hayop, dapat patayin ka. Di muna. Okay. Pero ang assumption mo ron, alam mo siya ang gumawa. Totoo. Naku, Kailangan kung naman. hindi mo alam, Kailangan naman. Kailangan alam mong siya ang gumawa. Ayan ang problema, kung hindi mo alam. Especially since sa dyaryo ngayon or kaninang kahapon, kasi araw na, no? Next day na. Yung kahapon, sinabi nila na recycled yung evidence sa bombing. Recycled? Recycled. Ibig sabihin, may isa pang bombing noon, kinuha nila yung ebidensya ulit, at pinasok ulit, pinakita sa atin lahat itong ebidensya sa bombing. Diyos ko, paano naman yan? Okay, Cory. So baka recycled din yung mga... Hindi natin dapat pag-usapan yan. Ang pinag-uusapan po natin ay bakit pinag-uusapan nga ang moratorium. Meron tayong batas. Kailangan ipatupad yun. Tama nga naman yun. What do you In say? fact, You are lawyers. Yeah, well, you are lawyers or lawmakers. Kung may batas, anong mensahe pag hindi pinapatupad ang batas? Yes. Kaya gusto kong sabihin kay Secretary Gonzales, instead of getting rid of people, instead of freeing alleged congressmen who are sick from rape, you know, instead of freeing them, he should just suggest na may dapat reprieve. Sasabihin na lang niya sa presidente, i-reprieve na lang natin itong rapist na nag-rape sa kanyang anak. Alam nyo, kami talaga may problema sa death penalty. Kami mga child advocates. Pag nalaman yung bata na papatayin ang kanyang ama dahil ni-rape siya, ayaw na mag-testify yung bata.
Sasabihin niya sa amin, attorney, sabi niya, ayoko naman mamatay ang ama ko. Gusto ko lang May mat- kataruhan. matigil ang rape. Matigil yung rape. Anong sabi dapat, niya? pero dapat sabihin din sa bata na masama yung ginawa ng tatay mo na kahindik-hindik yung ginawa, dapat pamatay siya. Yeah, but the problem is Pagdusahan niya. more. You cannot, the problem is, you cannot tell, the problem is you cannot tell a child not to love a parent. What man here wants to hear his child say, I do not love you, daddy, I want you dead? Yung anak ni Echegaray, yung anak ni Echegaray, hindi... She's hindi one umatras, person, hindi she's umatras one si person, and now look where she's living. She's under extraordinary guilt. Well, palagay ko, naintindihan ko Talaga? sinasabi ni Attorney No, Katrina. hindi totoo But yan. what we're Kilala talking ko si about baby. here is the victim. Let's not talk about the offenders. Ano ba ang karapatan ng victim? Bakit natin pinagtatanggol yung mga offenders? Kung iaalisin sa death penalty, ayun bang ibig sabihin, binibigyan siya ng, hindi na siya, what do you call Wala it? na siyang punishment, Wala in na other siyang words. punishment? Ganun ba yun? Hindi ho. Kaya nga may reclusion perpetua. Kaya nga ho, ang naging debate natin noon, in 19... Actually, sa totoo Actually, lang, ang ang isang- pinaka-worst punishment is being in a Filipino jail. Totoo yan. Better than death. Totoo yun. a fate worse than death. Pero alam